Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome back po dito sa aking channel at isa pong magandang araw sa inyo ng Miyerkules. Ito po meron lang po tayong update ah, patungkol po doon sa NBI na nabaril nga po inside ng kanyang office, sa loob ng kanyang office. Ito po yung nandoon sa nakakuha po tayo ng isang balita doon sa Maharlika TV. Yan, website po ng Maharlika TV at nakalagay nga po diyan, ayan yung balita. Police is still clueless over NBI encounter terror ay mali. Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome back po sa aking channel at isa pong magandang Miyerkules sa inyong lahat. Ayan, isang magandang araw. Ay, putya. Yo, what's up mga tropa peeps? Isang magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. At ito meron lang po tayong update patungkol po doon sa NBI, yung chip ng CTD or yung counter-terrorism chip na napatay nga po doon sa kanyang opisina sa loob ng NBI. Bali po ito ay namatay po doon at ayun nga po, ayon po dito sa balita ng Maharlika TV, yan, yung website po ng Maharlika TV, nakalagay po doon, police is still clueless over NBI counter-terrorism chips fatal shooting inside his office. Yun, di ba po doon po siya nabalita po na nabaril po siya doon or doon po siya pumanaw sa loob ng kanyang ng kanyang opisina na dahil nga daw po sa isang gunshot or gunshot wound. Yan, ito po. Binalita po ito noong papong December 8 pero ngayon ko lang nga po kasi ito natutukan. Kumbaga kasi po ala naman pong nakapagbalita sa atin or sa akin kung ano po ang kinalabasan ng investigasyon. Kaya po sabi ko importante rin ito na ma-share ko sa inyo para hindi po tayo kumbaga para naiwan doon sa ere ba. Kumbaga para updated tayo. Ayan. Ito po ayon po dito kay balita po ito ni Jebrail Israel yan. Thank you po sa sa Maharlika TV. Yan, nakalagay po dito Manila. Authorities investigating the death of the head of the National Bureau of Investigation. Ayan, NBI Counter-Terrorism Division said they are still clueless what led to his fatal shooting Monday night right inside the NBI CTD office, Top Avenue, Manila. Ayan. Manila Police District Homicide Department identified the victim as 49-year-old Raul Manguera. Ay, bata pa pala tong si Sir Raul. Yan, who accordingly suffered a gunshot wound on the stomach and was subsequently pronounced dead on arrival that night at a nearby hospital, authorities said Tuesday, December 8, 2020. So, ayun po, andito po yung meron ditong, ano ba to? Tignan nga natin kung ano to. Siguro to, parang yung katulad nung nangyari sa, yung mayroong mga spot report, ganyan. Tignan natin kung ito yun. Ito kaya yun. Naku, ba tayo ma-zoom? Okay, view full size. Ayan po. Okay. Ito nga yun. Ito nga po yung yung nakalagay. Nakalagay po dito homicide blatter entry. Okay. Spot report death incident. Okay. Ito po yung niya, yung spot report po niya. At nakalagay po doon status of case under investigation. Ayan, tapos nature of case death incident by gun shooting. Ayan, so hindi pa po kumbaga under investigation pa po ang nangyari dito. Ayan. So hindi natin kasi gaanong mabasa kung ano ba yung Ito, tignan ko nga rito sa cellphone kung makita siya. Ito malinaw dito sa cellphone. Okay, nakalagay. Okay, Raul Manguera Isilang, male, 49 years old, Chief Counter-Terrorism Division, Manila, and last resided at, yan, nakalagay po doon yung pangalan ng victim.
Yan, tapos December 7 po nangyari yung insidente around 11:39 PM yun. Ito po, ayun po yun dito sa ano sa spot report. At nakalagay din po dito na upon arrival at the Manila Doctors Hospital, these probers met Attorney Maria Rosario Bernardo yan, and gave the personal circumstance of the deceased. Yun. After documentation, the cadaver remained at the above mentioned hospital. Yan. Yun lang naman. Hindi naman po, wag na nating basahin kasi hindi naman gaanong ano yung mga spot report eh. Kumbaga para yan doon sa mga nag-iimbestiga eh, pagpatuloy ko na lang po yung pagbasa dito sa ano, hindi naman kasi natin gaanong naiintindihan yan eh, yung mga spot report. Yan, patuloy na lang po tayo dito sa ano na to, sa balita po ng Maharlika TV yan. Responding police claim Manguera was found at around 11:39 PM slumped inside his office with a gunshot wound to the abdomen. It was his driver, a certain Bert, and a casual employee known only as Dads, who immediately responded to the crime scene after they heard a gunshot inside the victim's office. MPD Homicide Chief Police Captain Henry Navarro said they could not zero in on the possible existence of a gunman who might shot at the victim as the NBI was doing its internal investigation when the incident happened. Nung nagpunta kami sa NBI, hindi kami pinapasok kasi they are doing their internal investigation. They are allowed naman later, Navarro said. Whatever reason kung ano nangyari, kung suicide ba yan o nag-accidental firing o binaril ba yan, wala pa kaming alam, he added. Yan nga po yun noong December 8. Yan. On the police report, it was mentioned that the victim was suffering from a stage 3A colon cancer. It was also learned from Navarro that the victim's family members opted to let the NBI do the investigation. Yan. Meanwhile, the agency said it mourns with the family of Manguera even as it also ordered an investigation and ordered a lockdown in the NBI office. The NBI is in a deep state of mourning. We condole with the family, relatives, and friends of Chief Manguera. NBI spokesman Ferdinand Labin said. Yan. The director, Eric B. Distor, yan, OIC, has ordered a thorough investigation into the incident, including a lockdown on the NBI premise immediately after the incident. And the spokesman also said a final report on the incident will be provided to the working media anytime soon. So yun po yung sinabi ng spokesperson. At ito po, kasi nga po ito yung kumbaga hindi ko to nakita agad itong balita na ito. Ayan, meron na po itong 16,000 views dito sa ano na ito UNTV. Yan, i-share ko po sa inyo yung screen ng UNTV. Dito po sinabi nga po kung ano na po yung parang findings, parang ganun Ito po yung share ko po sa inyo at panoorin niyo na lang po. Walang nakitang foul play ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagkamatay ng kanilang counter-terrorism chief na si Raul Manguera nitong nakaraang Martes. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, batay sa natanggap niyang ulat mula kay NBI Officer in Charge Eric Distor, ang pagkamatay ni Manguera ay bunga ng aksidente o accidental fire. Ayon sa kalihim, wala nang ibinigay na ibang detalye si Distor kaya humingi na siya ng official report hinggil sa insidente. Si Manguera ay idineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa tama ng bala. Yun. So, ayun po yung naging report ng DOJ doon sa pagkamatay ni Chief Manguera. Yan. Condolence po sa mga naiwan po ni Chief Manguera at yun, nakikiramay po ako at ang aking buong pamilya at mga kaibigan sa pagpanaw nitong isang magaling na NBI chief. Yan. Ito po meron nga po dito kapag po sinearch nyo po yung pangalan ni Sir Raul Manguera dito sa alam niyo po ba napakarami pong mga video dito na kasali siya sa mga mga nagawang magagandang kumbaga mga achievement ng NBI. Katulad po nito, merong tribute video
itong si Bitag Official para kay Chief Raul Manguera. Naisipan ko po sanang i-share sa inyo at ipakita po. Kaya lang may may copyright po kasi ang ang Bitag Official kapag po pinlay ang kanilang video. At ayan na, ito po yung mga yung mga kumbaga mga magagandang nagawa ni Chief NBI Manguera ay nandiyan po sa sa YouTube. Yun. So hanggang dito na lamang po at yun nga po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at yan lang po ang ating update ngayon dito sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po ulit tayo sa susunod ko na live at kita-kits po ulit tayo sa mga susunod ko pa na vlog. Maraming salamat po. God bless us all. Muli po, ako po ay nakikiramay sa mga naiwan ni Chief Manguera. Yan. At sana nga po kumbaga talagang talaga pong nakakalungkot lang na isang magaling na counter-terrorism division chief ang nawala dahil nga po nasundan ko po yung ilang mga balita dito patungkol kay Sir Manguera na isa siya sa mga naging dahilan ba ng pagkakahuli ng ilang mga abusayap sa panig ng ating bansa. Kumbaga kung saan mang panig ng bansa. Kumbaga isa siya sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang ating ang ginagawa na operasyon ng gobyerno laban sa mga abusayap sa ating bansa. Isa si Chief Manguera sa mga kumbaga malaking tulong. Kaya nga po sinabi ni DOJ Secretary na talagang isang big loss or great loss sa kanilang departamento ang pagkawala nitong si Chief Manguera. Kaya yun lamang po. Maraming salamat po. What's up mga tropa pips?